So, hello everyone. Welcome to our channel. Medyo more than 1 week na din last namin mag-upload. So, hapon na dito. I'm on my way to pick up my son sa school niya. And si Allison nandun sa bahay natutulog, nagpahinga. So, yun. Medyo maginaw na dito. Kaninang umaga nag-start na mag-frost yung windshield. 1 degree Celsius yata yung temperature kanina eh. Ngayon, 10 degrees Celsius or mga 50 yata yun, 50 degrees Fahrenheit. So medyo mga ginaw na talaga. Tapos yung Tar Cities, mahangin pa. So, yun. Anyway, kahapon may nangyari sa amin dito. And as much as I want to keep it a secret, kasi nga, yung YouTube namin is para rin sa mga viewers namin na may konti silang information na kuha sa pamumuhay dito sa US, especially yung nasa Pilipinas na gustong pumunta dito, na gustong magkaroon ng idea sa mga day-to-day na mga pangyayari dito. Although hindi naman talaga everyday na nangyayari yun, sometimes it happens. So kahapon nga, si Allison night shift na. So on her way home, malapit siyang muntik na siyang madisgrasya. While driving, nag-chest pain siya kahapon. And then yung una chest pain, tapos sabi niya hindi siya makahinga, tapos nawalan siya ng strength sa upper extremities niya, sa mga kamay niya. So yung manubela nag-swerve, yung sasakyan pala nag-swerve kasi hindi na niya mahawakan yung manubela kasi nagdadrive nga siya pauwi sa amin. So yung panahon naman yun, kagagaling ko lang mag-drop ng anak namin sa school niya. So tinawagan niya ako na I need to pick her up sa isang gasoline station. Buti lang may gasoline station nung nangyari yun. Nag-pull over siya sa isang gasoline station. So kinuha ko siya doon. Yun yung puting sasakyan ko, iniwanan ko lang doon. Tapos yung blue namin, yung ginamit namin, pumunta kami sa emergency room. So yung emergency room na pinuntahan namin, doon ako nagtatrabaho kasi malapit lang. So pumunta kami doon para ma-assist siya, magawa ng mga test na kailangan to make sure na hindi atake sa puso yung nangyari sa kanya kahapon. So kasi nangyayari na din sa kanya yan eh. Although mild lang, pero kahapon yung medyo grabe. So yun, dinala ko siya sa emergency room. And nung una pagdating doon, so registration muna, tapos I think we have to wait for 5 minutes siguro. Pinapasok na kami sa room, and then inassess agad siya ng nurse doon, emergency room nurse. Ang vital signs, history, anong chief complaint. Yung chief complaint po, ibig sabihin yun, yung reason po kung bakit kayo pumunta sa hospital. So, yun po yung chief complaint. And kasi yung chief complaint niya is chest pain, so agad-agad inuna siyang agad-agad kasi nga chest pain baka nag-atake sa puso na. So kasi emergency kasi yan eh. So inuuna talaga yung mga ganyang kaso. And within 5 minutes na-assess na, and then kinuha yung dugo, kinuha na ng ECG, and then after 30 minutes siguro or 1 hour, pumasok na yung doctor, ER doctor. Sinabi na okay naman yung mga blood work niya, pero she has to be referred to a cardiologist. So yun, pinauwi na kami. Binigyan lang siya yung gamot na pangpakalma, pangpatulog. Tapos pinauwi na kami. So all in all, pagdating namin tsaka pag-uwi namin, mga 1 hour lang siguro. So madali lang stay namin sa hospital. So yun, pinauwi na kami. Hindi na lang ako nagtrabaho kasi hirap na iiwanan ko sa bahay na siya lang, kasi si Jansoy din nasa school niya. Tapos baka may kailangan siya, tapos pinainom ng pangpatulog, baka matumba. So hindi na ako nag-work, doon lang ako sa bahay kahapon. And buong araw natulog, mga 8 na siguro, 8 PM na gumising. Tapos yun, nandun pa rin sa bahay ngayon, natutulog. Kunin ko lang si Johnson, tapos babalik din kami agad doon.
pagka may kailangan siya. So yun. And nag-schedule pa kami ng cardio. Tatawagan pa kami ngayon kung kailan yung schedule namin. So hopefully hindi matagal, baka in a few days or in a few weeks siguro, para further assess siya sa isang specialista talaga. And then ma-requestan ng mga special test para sa pag-assess ng puso natin. So yun, pagdating wala kaming binayaran, and then pag uwi din wala din kaming binayaran. Ganon kasi dito, hindi gaya sa Pilipinas na dapat may down kang ibibigay talaga, and then hindi ka makalabas. Makalabas naman, pero nasa sa atin na kasi yung hindi lalabas kaya hanggang di mababayaran yung bill. Pero dito hindi ka sisingilin talaga. And then pag may insurance ka, makakover yun mga ilang percent. And then pag wala naman, ikaw ang magbabayad nun. Pero ang nakakaganda talaga dito is nasa sayo kung kailan mo bayaran. Pwede mong hulugan ilang buwan, ilang taon sa sasayan. Hindi ka ano bang tawag nito, ikukulong o file ng case. Hindi po ganyan dito. Whether you have insurance or not, you are poor or rich, ititreat ka talaga sa hospital at saka i-discharge ka talaga. So yun ang ginawa. Hindi pa namin alam, pero yung insurance naman ni Allison, comprehensive naman yun, at saka may insurance din siya sa ER, sa emergency room insurance. So kung may babayaran siguro kami, may konti na lang, ilang dollars na lang siguro kasi sa insurance nga. So ganyan din dito, hindi nga universal, pero pag may insurance ka, makakover naman majority of it. And then yung out of pocket, pwede mong hulugan in a few months or years pa nga yung iba. So yun din ang maganda dito. Maganda yung healthcare system kasi nabibigyan ka agad ng service Tapos hindi ka pababayarin agad-agad kung wala kang insurance or mga out of pay. So yun ang maganda dito. So yun ang experience namin kahapon. Medyo natakot din ako kasi nagdadrive kasi. Tapos ilang beses niya na experience niyan. So medyo natakot din ako. Anyway, she's okay now. She's sleeping. Baka mamaya gigisingin ko for dinner. So yan. So yun, all is well that ends well. So nahatid ko na si Jancy sa bahay. Gising na rin si Allison. Tapos pumunta kami kanina sa isang storage na facility ba, yung kagaya ng nakikita natin na TV series, yung Storage Wars, parang ganun. Kasi ang dami naming gamit kasi. Tapos yung maliit lang yung apartment namin, so ang kalat. So nag-rent na lang kami ng maliit lang na storage unit. Tapos ang monthly naman niya is $50 per month. So yun, nag-rent kami. Tapos yung mga extra gamit namin doon na naman ilalagay para yung apartment nga namin hindi magulo. So yun. And punta muna ako sa Walmart kasi may bibili na ako doon. Kasi itong anak ko may ano bang tawag nito, activity bukas. Tapos dito kasi, iwan ko sa public sa private kasi, sa private school, yung parents per family dapat maglaan ng 30 hours na pag-volunteer sa school per year yan. So 30 hours. And then pag may kailangan silang mga gamit, so like tomorrow na may activity sila, so magdodonate kami ng juice, yung Tetra Pak para sa mga bata. So yun ang nasa sa amin. So bibili muna ako kasi hindi kami nakabili kanina. Kasi nga yun, si Allison
And then, yun, pupunta ako doon. So, bukas dadalhin namin sa school niya. So, yun. I-minus, ewan ko kung ilang oras yun. Equivalent nun. I-minus yun sa 30 hours. So, gumigina na talaga dito ngayon. Ano pang temperature? Kanina 1 degree, and then naging 10 degrees. And then ngayon it's ano ba? In Celsius 11 degrees pero mahangin, or 51 Fahrenheit. Pero mahangin, kaya ang tinatawag na wind chill meron nga dito. Tapos 4:20 na pero magsa-sunset na yata. Kasi nga cloudy din, so madilim, makulimlim yung paligid namin ngayon. So yun ang experience namin sa healthcare talaga dito. Pangatlong beses na to ng ER kami. Twice ako, then yun nga si Allison. Tapos mga consultations, and so far wala naman kaming problema talaga. Yun nga lang, yung isang beses yung sa dentist ni Allison, yun lang talaga yung reklamo namin. Aside from that, very efficient talaga ang healthcare dito sa US. So may konting babayaran, pero yun nga sinabi ko, hindi ka naman pababayarin agad eh. Pwede mo i-monthly. Tapos pag nagtatrabaho ka sa hospital na kung saan mo pinuntahan, kukunin nila sa sweldo mo. So yun ang and mayroon ding mga hospitals dito na pag employee ka, wala kang babayaran ng percent, libre. So ganun dito talaga. So kahit hindi universal, hindi ka mamahalan eh. Kasi palagi nating nababasa sa mga vlogs, ay na papanood sa mga vlogs or sa mga comments na mahal talaga ang healthcare ng Amerika. Totoo po yun. Mga tests, mga consultations, ang mahal talaga kung titingnan mo ang bill. Pero pag may insurance ka, ganun din eh, konti lang mababayaran mo. Halimbawa, yung kapatid ko naoperahan kasi sa hindi ko na lang sasabihin kung ano, naoperahan. And ang total na bill niya sa lahat sa hospital is 100 plus yata, 120, 140 US dollars, 140,000 US dollars. So yun ang bill niya talaga. Pero paglabas niya, ang nabayaran lang niya 2,000 US dollars. So ang laki, 100 plus ang nakuha ng insurance. So 2,000 US dollars. Tapos yung 2,000, hindi mo naman agad-agad babayaran yan. So pwede mo bayaran niya monthly, pero yung kapatid ko may ibang pag-isip yun. Binayaran na niya agad. Ayun yung may iniisip pa kasi. So binayaran niya agad. Pero pwede niyang bayaran yun in a span of months, pwede pa nga years eh. So yun, kami din wala ding nabayaran. So dito makikita ka agad, at least sa experience naman namin, makikita ka agad ng doktor, process ka agad, and hindi naman gaanong mahal talaga. So yun, yung last year, 2 years ago yata, doon sa Mississippi, yung ER visit, dalawang ER visit, $300 yata lahat eh. Lahat na yun, dalawang visit na yun. May gamot na na-inject, may CT scan, may MRI na yun. So 300 sa dalawang visit yung $300. So yun ang nabayaran namin kasi kinuha ng insurance. Tapos doon din sa pinagtatrabahoan ko noon, doon din na hospital. So kaya hindi ganong malaki, $300. Tapos kinuha lang sa sweldo ko, unti-unti. So yun. So ngayon nga wala pa kaming nabayaran, and I'm sure if wala, merong konti kasi nga sa insurance ni Allison. At saka
may insurance siya for emergency room insurance din, kumuha din siya. So I think wala na siguro kami mabayaran. So ang ginawa sa kanya, nag-ECG, nag-X-ray, labs, yung gamot na ibinigay sa kanya. So yun ang ginawa sa kanya. So hindi pa namin alam, pero I'm sure konti na yung mababayaran namin. So yun yung healthcare dito sa US. So far, isang beses lang talaga kami may reklamo sa dentist lang niya. Yung nangyari nga sa previous vlog ko. So aside from that, gusto namin yung healthcare talaga dito. Maganda yung facilities nila. Although I would prefer the doctors in the Philippines talaga, walang question. Pupiliin ako, doctor sa Philippines talaga yung pipiliin ko. Hindi naman nanguhulugang hindi magaling mga doctors dito. Magaling po mga doctors talaga dito. Pero I would prefer talaga na doctor sa Philippines. Kung papilian kung saan doctor prefer ko namin. So doctor sa Philippines talaga. Siguro kasi may experience talaga kami doon sa mga doctors doon. At saka nasanay siguro kami doon. So kaya we would prefer doctors sa Philippines talaga. Pero nandito kami sa US, so magagaling din naman mga doctors dito. So okay na rin. So yun. And yun, may fall foliage pa rin. Hindi sabay-sabay yung mga kahoy dito, hindi sabay-sabay nag-change eh. Yung ibang street kalbo na. Yung ibang street naman dito may foliage pa. Maganda din para mga colors dito. Yun, orange, may red dyan sa unahan. So, maganda din pala yung kuhan talaga. Hindi lang yellow, may orange, may red, may yellow. So yung mga colors din dito. And I'm sure sa Vancouver din napakaganda na ngayon. So yun, konting update sa anong nangyayari dito sa amin para may idea yung mga paparating pa nandito or wonder kung ano yung situation dito, especially sa healthcare. So titingnan ko mamaya sa Walmart if konti lang tao I can vlog, pero pag marami hindi na ako mag-vlog as much as possible kasi ayaw kong mahagip sa video yung ibang tao dito kasi importante kasi dito rin ang privacy. Ayaw nilang makunan sa video, sa camera. So yun. So nandito na ako sa Walmart. So ito yung Walmart dito. Yan. Yan, so papasok muna ako sa loob. Tingnan ko kung walang tao, maka-vlog ako doon. Pag merong maraming tao, hindi na siguro. So tapos na ako mamili, uuwi na ako. It's already 5 PM. Iwan ko kung anong oras ang sunset, pero madilim na. So yan. So nandito na ako sa apartment complex namin. We're about to have dinner pala. Tatapon ko muna tong basura before ako mag dinner kasi puno na. Ito yung basurahan namin dito. Pakita ko lang. Yan. And yan. So medyo maginaw na talaga. So yun, pasok na ako sa loob. Yun lang muna ang vlog namin ngayon. Thank you all for watching. God bless you all and stay safe.